Good morning, brothers and sisters in Christ. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. The next day, John was there again with two of his disciples. And as he watched Jesus walk by, he said, "Behold the Lamb of God." The two disciples heard what he said and followed Jesus. Jesus turned and saw them following him and said to them, "What are you looking for?" And he said to them, "Come, and you will see." So they went and saw where he was staying, and they stayed with him that day. It was about 4 in the afternoon. Andrew, the brother of Simon Peter, was one of the two who heard John and followed Jesus. He first found his own brother Simon and told him, "We have found the Messiah," which is translated anointed. Then he brought him to Jesus, and Jesus looked at him and said, "You are Simon, the son of John. You will be called Cephas," which is translated as Peter. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Isang magandang araw po, mga kapatid, at atin pong pagninilayan ang tatlong mahalagang tao na kung saan ay binigyan po ng misyon ng atin pong Panginoon. So this morning, let us discuss the role of John the Baptist, the role of Andrew, and also the role of Peter. First, the role of John, mga kapatid. Alam naman natin na si John po ay isinilang bago pa man isinilang atin pong Panginoong Jesus. No? John the Baptist was 6 months older than Jesus. Siya po ay ipinanganak kay Elizabeth sapagkat ang plano po ng Diyos sa kanya pong buhay ay upang ihanda ang daraanan po ng atin pong Panginoon. At yun naman po ang ginawa po ni John. No? Tinupad po niya ang plano po ng Diyos Ama at siya po ang nagiging daan. No? Hinihanda niya ang daan ng atin pong Panginoon at nagkaroon po siya ng maraming mga followers. No? Dinadala po niya ang mga kanya pong mga alagad patungo po kay Jesus. At meron nga pong dalawang alagad na kung saan ay nakarinig, no, nung kanyang sinabi na, "Behold the Lamb of God." No? Ito po yung dalawang disipulo na kung saan ay narinig nila si Juan Bautista. No? At isa na po doon sa dalawang disipulo na yon ay si Andrew. No? Kaya noong narinig nila si Juan Bautista, ay sinundan po nila ang atin pong Panginoong Hesus. Kaya nung naramdaman ni Jesus na meron pong sumusunod sa kanya, tinanong po niya ang dalawa. No? So, sabi po ng Panginoon sa kanya, "What are you looking for?" At sinabihan sila ni Jesus, "Come, no? Come and you will see." No? So, ang ginawa po ni Andrew kasama po yung isang disipulo ay sumunod po sila kay Jesus, and they stayed with Jesus nung araw na yon. So what happened? Si Andrew naman ay nung nakita naman ni Andrew yung kanya pong kapatid na si Peter, ay dinala po ni Andrew si Peter kay Jesus, no? At sinabi niya doon sa kanya pong kapatid na, "Nakita na po namin ang Messiah," na ibig sabihin po nito ay anointed, no? At ang naging role lang naman po ni Andrew ay unang-una po ay dalhin niya si Peter patungo kay Jesus, no? Yun po yung unang taong dinala po niya ay walang iba po si Peter.
At yung sumunod naman na dinala po ni Andrew ay yung bata, no? Yung bata na may dalang 5 tinapay at 2 isda. At dahil po doon ay nagkaroon po ng multiplication of bread, no? So 2 beses lang po natin na masisilayan at makikita sa Bible si Andrew, no? Una, ito nga sa gospel na ito, at sumunod yung pagkita niya sa bata na dinala po niya doon kay Jesus, no? At alam niyo yung role ni Andrew ay talagang napakasimple lang, no? Hindi po siya naging mayabang, no? At naging mababa po, no? Naging mababaw lang po yung kanya pong nagiging role. Una ay yung pagdala niya kay Peter, at ganoon din po doon sa bata, no? At hindi naman po siya nagsisisi, no? Sapagkat nung dinala po niya si Peter kay Jesus, ay ginawa po ni Jesus, ginawa po ni Jesus si Peter bilang sabi nga ng Panginoon, "You are Simon, the son of John, and you will be called Peter," which is translated Peter. At si Peter ngayon ang siyang leader po ng atin pong inang simbahan. Yung bata naman ay dinala po ni Andrew yung bata, at yun nga, nagkaroon po ng katuparan, nagkaroon po ng isang himala, which is the multiplication of bread, no? So mga kapatid, maaring sa atin, sa buhay po natin, maaring meron pong plano ang Diyos para po sa atin, no? Katulad ni Juan Bautista, katulad ni Andrew, katulad po ni Peter, katulad din po nung bata, ay itong mga taong ito ay ginamit po ng ating pong Panginoon. May plano po ang Diyos para po sa kanila. Marahil tayo po ay meron pong plano po ang Diyos sa atin. So ang gagawin lang po siguro natin, mga kapatid, ay suriin natin at tingnan natin kung ano po ba talaga ang plano po ng Diyos sa buhay po natin, no? Baka nakaligtaan natin na tayo pala ay meron pong sinasabi ang Diyos sa atin na dapat natin gawin, pero hindi po natin nagawa, no? Sa taon na ito, 2024, ang panawagan po ng atin pong Santo Papa ay ito po yung taon ng panalangin. So let's continue to pray, no? Palalimin natin ang ating ugnayan sa atin pong may kapal sa pamagitan po ng atin pong panalangin. This year is the year of prayer, sapagkat tayo po ay inihanda po ng Santo Papa para po doon sa Jubilee year sa 2025. So, nawa, itong taon na ito, 2024, lalo pang lumalim ang atin pong ugnayan sa atin pong Panginoon sa pamagitan po ng atin pong mga panalangin, upang makita po talaga natin kung ano po yung plano ng Diyos sa atin. Kahapon po ako po yung nagtanim ng isang halaman, no? Actually hindi halaman, gulay po yon, talong. Tinanim ko po siya doon po sa mga paso, no? At bago ko po siya nilagay doon po sa bandang harapan po ng bahay po namin, ay akin po itong diniligan, no? At kaninang umaga sa akin pong pagising, sinilip ko po yung talong na akin pong itinanim. At ako po ay nagulat sapagkat nainitan po pala yung mga talong at naluluntoy, no? Dahil po sa init, no? Kaya nung ako nakita ko po ito, diniligan ko po uli ito at inilipat ko po doon sa harapan ng bahay po namin, doon sa tapat, sapagkat mas malilim po doon, sapagkat meron pong puno ng kamatsili, ipil-ipil po yata yon, no? At doon ko po sila nilagay. At kanina nga sinilip ko po uli, no, yung naging kuluntoy na dahon ay muling nabuhay, no? Sapagkat nailagay nga po siya doon sa lilim, at
nadiligan ko po sila, no? So, siguro mga kapatid, katulad ng pag-aalaga ko po doon sa talong, kung meron man tayong mga kapatid na under us, sa atin po mga household, kung tayo man ay meron pong isang grupo na kung saan ay pinaubayan ng Panginoon sa atin, siguro pangalagaan natin ito ng mabuti, no? At ang magiging layunin po natin ng mga kapatid nating ito na inilagay po sa atin pong responsibility ay siguro ay dalhin natin sila sa atin pong Panginoon. Katulad ng pagdala po ni Juan Bautista ng mga tao patungo kay Jesus, katulad din po ng pagdala ni Andrew kay Simon Pedro at doon sa bata patungo po sa ating pong Panginoon. Ganon din po nawa sana ang magiging layunin po natin doon po sa mga kapatid natin. Dalhin natin po sila, huwag natin silang pababayaan at isama po natin sila sa atin pong Panginoon. Kaya lalo natin nawa na palalimin ang atin pong ugnayan sa atin pong Panginoon. And with that, isang magandang araw po sa inyong lahat at nawa tayo po ay pagpalain po ng atin pong buong may kapal. God bless everyone.